Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat and tayo po ngayon ay tutuloy na sa ating programa The Baptist Lunch and I believe na kayo po ay na pinagpala at nababasa ko po yung mga comment niyo simula pa kanina. Talagang alam ko pong natulungan kayo ng ating impormasyong pangkalusugan at or usapang pangkalusugan. Alam niyo po napaka-importante that we keep ourselves healthy and physically, because alam niyo po, lalo na sa ating mga nasa gawain ng Panginoon na nasa simbahan tayo, we're always making ourselves busy physically. Kasama po 'yan. Kaya nga kung hindi tayo magiging healthy physically, paano natin gagampanan yung mga ministries na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, di po ba? But of course, isa sa mga kinikilala nating napaka-importante that we have to be more healthy is the spiritual, because kahit na tayo po ay pinupush natin na tayo maging healthy spiritually, kung physically, if we're not healthy spiritually, alang magagawa. Kahit sabi nga natin ng pastor, kahit ilang pang workout ang gawin mo, kahit ilang pang exercises ang gawin mo, kahit ano pang kinakain mo, maging stricto ka man sa tinatawag mong dieta, kung spiritually ay hindi ka rin healthy, meron kang maayos sa pangatawan pero wala kang maayos sa espiritu. Yun ang pinakamahirap, may importante sa lahat. Now, well anyways, ngayon po ay again, sabi ko nga po kanina, hanggang ngayon nagpapasalamat si Ma'am Zenny Villaranda. Basahin ko lang po ito kasi hindi na po ito nila nabasa eh. Sir Conrad, Ma'am Baby, Ma'am Julie, sobra nyo kaming natulungan by God's grace. Thank you sa saya or good vibes hatid ng sweet smiles nyo while serving us po. Amen. And yan ang pinakapakay ng ating pong CBBC Broadcasting Network. All right. So continue to tune in. Now, it is time for our spiritual health, and this time ay nagpalit muna po kami ng schedule as announced by our pastor, ay dahil po ngayon may speaking engagement ng ating mahal na pastor, and ngayon po ay graduation ng Baptist Heritage Bible College. And umattend po sila ngayon doon dahil ni-request po sila ni Pastor Ed. And kaya po nagpalit po kami ng schedule. Kaya ngayon ay para tayo sa mga young people, nakatuon tayo sa pag-maintain natin ang ating maayos na kalusugan spiritually as a young people. Alright? Kaya I hope you young people keep tuning in, and may pag-uusapan tayo ngayon that will serve as a warning for you, lalo na sa panahon natin ngayon. And but before we continue, I would like to open this program again in prayer, and let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, thank you, O God, for giving us the opportunity once again to have this program, the Baptist Lunch. Thank you, O God, at patuloy niyo pong pinangunahan, and you give us a successful program a while ago, yung usapang pangkalusugan. Maraming salamat sa successful na airing ng programa po na yun. Thank you, O God, for keeping the internet connection well, O God, at maayos or in a good condition, at nawa pang even the sound system. Please continue to do it, O God. At sa oras po na ito, please be with us. I'm asking your wisdom, knowledge, and understanding. Will you please impart it to us so that every young people na nanonood po ngayon will be able to maintain or will be able to keep the message that you have for them, oh God, to keep their spiritual lives healthy, oh God. And use me and make me a blessing to your people, and use your word, oh God. Please fill me, Holy Spirit, flow through me, and I cannot do this without you, oh God. Empower me. All the glory belongs to you. All these things, Father, I pray in Jesus' name. Amen. All right. Ngayon po I would like to read a passage, all right, young people, in the book of Psalms, chapter 78. This is a very familiar passage for us na lagi po natin, kasi kaya ako sinabing very familiar passage for us na dito po ngayon taga dito sa ating simbahan, because of the reason. Use me and make me a blessing to your people, and use your word, O God. Please fill me, Holy Spirit. Patungkol po dito. And in fact, I use this passages sa mga juniors in a different approach, but I would like to use this because it is very important for you as well to be reminded of these things. Kung anong meron kayo ngayon, bago ko basahin ito, gusto ko lang po muna ipaliwanag ito, kung anong meron kayo ngayon. It is very important that you remember these things, because kung ano yung meron kayo ngayon, yan yung kinakailangan nyo panlaban sa dyablo sa panahon natin ngayon. Like I always said, at maraming mga ang kapanahunan po natin ngayon. All right? Ang panahon natin ngayon
is a lot different than what we have before. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung kapanahunan noon, may malaking kaibahan po ngayon. Therefore, ano man ang atake ng Diablo noon sa inyo, young people, iba rin ang atake nila ngayon. You have to remember that. Put that in mind, young people. Iba ang atake ng Diablo noon at iba ang atake ng Diablo ngayon. He has his very special tactics na pwedeng gamitin noon, na ginagamit noon, and up till this time, ay may special tactics pa rin ang Diablo. Now, it is very important, inuulit ko, it is very important, young people, na lahat ng natatanggap natin dito, that you really have to keep it. It's because of the reason you might not know kung ano yung kakaibang atake ng Diablo ngayon. Not unless you are well prepared, and not unless na ikaw ay ready harapin ang Diablo. Because if you are not ready to equip or to face Satan sa panahong ito ngayon, hindi mo mamalayan, baka maaaring matagal ka nang natalo ng Diablo. O baka maaaring, young people, hindi mo na alam, baka ito yung panahon ngayon na kung saan hindi mo na mamalayan na dali ka na ng Diablo. Kumbaga, nakuha ka na niya. Satan already owned you. Oh, di ba? Yung mga gamers dyan, alam niyo, sinasabi ko na yung mga ganyang kataga, owned. Oh, di ba? Ibig sabihin, kumbaga, nakuha talaga kayo ng Diablo. Now, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Meron ako, sa biyaya ng Panginoon, meron po akong inihandang tanghalian para po sa inyo. Kaya while you are watching, young people are having your lunch, and I hope you're watching this with your parents. Para at least sa ating po mga magulang ay alam nyo kung paano matutulungan na ipaalala ang mga ito sa ating mga kabataan yan. All right, Psalm chapter 78. In the book of Psalms chapter 78, I'll read verse number 1 and we'll read verse until verse number 11. Sabi mo ng Bible, "Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us." Verse number 4. This is very important. "We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he hath done. For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children." Verse number 6. "That the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God." Take note of that passage, verse 8. And now, verse number 9. "The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law." And verse number 11. "And forgot his works, and his wonders that he had shewed them." Now, makikita niyo po dito, mga kapatid, makikita po natin dito, young people, sa binasa nating talata, is that the elders were reminded, sa unang mga binasa nating talata, the elders were reminded that yung mga naituro sa kanila, yung mga naipakita sa kanila ng Diyos, and even, sabi nga po dito sa verse number 3, "which we have heard and known, and our fathers have told us," yung commandment sa kanila sa verse number 4, inutusan sila that they should not hide them from their children,
At dapat ipakita sa generation na darating yung puri sa Panginoon at yung kalakasan ng Diyos and the wonderful works that He had done. Now, the reason kung bakit ko muna binigay sa inyo talata po na yan, it's because of the reason, young people, tandaan nyo, especially, if I'm talking to the young people now, sa panahon po natin ngayon, I mean, yung age bracket natin supposedly ay pag pinag-consider natin na young people, yan yung mga nasa teenage years onwards to the young adults as long as hindi pa kayo nakakapag-asawa. Now, like I said, kasi hindi pa tayo naghahati. But now listen carefully, young people, listen. Ito pong nakita po natin ay nangyayari po. Specifically, I'm talking to our church. Nangyayari po ito sa atin. I mean, dito po sa simbahan natin, if you're a member of Christian Bible Baptist Church, even though our broadcast is worldwide, but if you're a member, and if you are a member of your own church, I believe that your pastor, your parents, and some of your spiritual leaders in the church, and even your spiritual advisors in the church, reminded you kung ano ang praises ng Panginoon at naituro nila sa inyo kung ano yung wonderful works na naginawa ng Panginoon before we ever existed in this world up till this time na tayo ay nabubuhay, and even the strength of the Lord ay naipaalala sa inyo. I believe, I'm hoping, and I'm praying na nagawa po yan sa inyong mga simbahan, but specifically for our church. I'm not saying this to brag, mga kapatid, o pag itaas ang aming simbahan. No, wala po tayo sa ganyang panahon ngayon, and wala po yan. Hindi po yan kasama sa programa po natin. All the glory belongs to God. Now listen, young people, I believe na kayo ay napaalalahanan at naturuan sa bagay na yan. Now, tingnan niyo po because those things, yung strength, yung binanggit dito sa verse 4, yung praises of the Lord, yung strength of the Lord, yung wonderful works na ginawa ng Diyos, those things are the testimony of the Lord. Yun ay kapahayagan ng Diyos, ng Panginoon na totoo siya, buhay siya, at talagang nag-i-exist siya sa buhay natin. Alright? Tandaan yan. At lalong-lalo na sa buhay ng kanyang mga tao. Now, considering the fact that we are now a people of God, yung mga ginawa niya before, those are His testimonies to prove us ng kanyang kung anong attributes meron siya at kung sino siya bilang Diyos sa buhay natin. Now, tuloy po tayo, verse number 5. For He established a testimony, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Now, the reason kung bakit po siya nag-establish ng testimony na yon, young people, kung bakit napaka-importante na yung testimony na yon ay maipahayag o yung ginawa niya na yon ay maipahayag niya po sa atin. Verse number 6, that the generation to come might know them. Okay? Even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Now, going back to that time, nung kapanahunan na sinabi ito, mga kapatid. Alright? Tinan niyo po, listen carefully. Applicable po ito hanggang sa panahon natin ngayon. Tinan niyo po, yung kapanahunan, going back to that time na sinabi po ito. Imagine, sinabi po ito sa kanila, ni-remind sila na ito para maipakita daw nila ito sa darating na henerasyon. Considering the fact that we are now in this generation, actually napasa-pasa na po ito. That the generation to come might know them. Nung sinabi po ito, may nauna pa sa ating generation, speaking of that generation na sinasabi po dito, that they might know them. Okay? Imagine, picture it out with me. Na tuloy po tayo, young people, sa kasunod. Okay? Sabi po, that the generation to come might know them. Yun ang una-una sa atin. Even the children. So, yun naging anak na nung henerasyon na sinasabi po dito na dapat na ipakita nila, turuan nila. Alright? Tinan niyo po, na ipapasa na. The generation to come, the first generation, the second generation, the generation to come might not know them. At ang ano po kasunod? Even the children which should be born. Third generation na. Nasusunod na naman na generation. Sabi po dyan, the children sa third generation, sabi po that the children, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. So nakikita nyo po, even though 4 na generation po yung napakitaan ko sa inyo po, tuloy-tuloy po ang application po nito. Alright? Tuloy-tuloy po ito hanggang sa makarating po sa atin. Alright? It's because tayo na po yung malayo eh.
Malayo na po tayo dun sa mismong mga tao na ito, sa generation na ito, na nakasaksi ng kadakilaan ng Diyos sa buhay nila. Talagang nakita, even though I believe right now, young people, ay nakaka-witness pa rin tayo ng strength, ng wonderful works ng Diyos. But the only difference that they have during their time is that, alam niyo yung feeling na nandoon talaga yung Diyos kasama nila. Even though we can still have that until this time, pero during this time kasi mga kapatid, is that yung presensya ng Panginoon is that the only thing that they have. I mean, hindi po sila katulad sa kalagayan po natin ngayon. Alright? Now, tuloy po tayo. Sabi po ng Biblia, anong pamamaraan, anong pong kadailanan kung bakit napag-usapan natin yung mga generations na yun hanggang sa dumating sa atin. Verse number 7, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So, tinan niyo po sa verse number 7, that they might set their hope in God. Now, alam niyo po kung saan applicable po ito. Maganda po ito kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon. Maaari ngayon, makikita nyo, young people, parang wala na tayong, wala nang pangyayari, wala nang ganap sa buhay. Ika nga, sabi nga, parang talagang pahirap na ng pahirap yung Christianity natin. Talagang, actually, bukas ay may papalabas tayo sa church. Kaya keep tuning in sa ating service tomorrow dahil may mga simbahan na talagang didikitan sila ng notice. I think, hindi ko nakita na sinende pastor, I don't know if na-mislook ko lang, pero sa ating sa mga GC, pero may sinend saan si Pastor Hill na ipapakita. Alam niyo ba mga kapatid, talagang pinopost na ng local government sa mga pintuan ng simbahan yung cease and desist order. Akalain niyo, young people. Now, kung titingnan niyo po yun, pasalamat tayo sa Panginoon, wala tayong ganyan ngayon dito. But what happened to these powerful nations might happen to us as well. Kaya nga po, take advantage of this time na meron po tayo. Now, listen carefully. Tingnan niyo po Tingnan niyo po. Pagka nandito na po tayo sa sitwasyon na parang sabi nga ni Pastor, this is not really about the pandemic. This is about the new world order. Tinatanggal ang simbahan sa equation. Now, tingnan niyo po. Kung yan pong iisipin natin at makikita natin yung katotohanan niyan, we might lose our hope na talagang wala na talaga. Hindi na yata talaga tayo magkakapagpatuloy sa katulad ng pagpapatuloy ng Christianity natin before. Kung gaano ka-active noon, young people, naalala ko yung sinabi ni Brother Richmond sa aming program sa young people na Staying Alive, ay sa interview ko sa kanya, naalala ko yung sinabi niya, akala niya maglalaylo na yung simbahan nung nagpumasok itong pandemic, but lalo pang naging mas busy, lalo pang naging mas para pang may another round pa ng push na maging active ulit sa gawain ng Panginoon. Now, yun po yung sinasabi ko. Kung wala po tayong pinanghahawakang record, okay, na meron pong ginawa ang Diyos doon po sa mga henerasyon na nakalipas sa atin, young people, hindi mo pipiliing magpagamit sa Diyos at mag-involve sa Panginoon sa ganitong klaseng pagkakataon. Because you might lose hope na ikaw ay maging active pa na Kristiyano. You might lose your hope na ikaw pa ay maging kagamit-gamit. Dati may willingness ka sumali sa mga ministries. Gusto mo maging Sunday school teacher. Paano kaya yan yun? Paano pa ako maging Sunday school teacher? Hindi na ako makapunta sa church. Virtual na. Wala pang problema doon. Pwede ka pa rin naman mag-apply kay Ma'am Edna, sabihin mo, at pwede ka naman online ay mag-rehearse ka kay Ma'am Edna at tingnan natin kung papasa kay Pastor, then later on makasama ka na rin doon sa nasa virtual. You see that? Wala pa rin mga kapatid, wala pa rin makakapigil sa gawain ng Panginoon because nasa pangako yan ng Panginoon. Now, kaya ko po lang yung sinasabi sa inyo, young people, it's because we have it sa verse number 7, that they might set their hope in God. You can, in this point right now of our time, young people, you can still set your hope in God. It's because of the testimony na nakita natin from the past generations. Alright? Now, kasunod, that they might set their hope in God and not forget the works of God. Alright? Of course, kaya the reason why we can be able to set our hope in God, young people, na kahit ikaw ay nasa ganitong klaseng sitwasyon na, sinasabi nilang new normal and biblical normal na tinatawag natin,
Alright? Na itong pangyayari natin nangyayari na ito ngayon sa mundo, it doesn't have anything to do na ikaw ay mawalan ng pag-asa na maging kagamit-gamit sa Panginoon. It's because, sabi ng Biblia, may chance ka dahil na meron kang testimony na nakita, may record ka ng testimony ng Diyos sa kanyang mga ginawa. Alright? Na nakita. Hindi mo rin makakatulong yun sa'yo, not only to set your hope in God, but also, hindi mo makakalimutan yung ginawa ng Panginoon. The reason why you are hoping in God, because hindi mo nakakalimutan yung works ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao way back to the past generations ng mga tao ng Diyos. Bakit? Meron tayong testimony nakikita eh. Merong kapahayagan tayong nalalaman about sa mga ginawa ng Panginoon. Kaya nga, young people, there is no way in the world, there is no chance na ang Kristiyanong kabataan, hindi mo ay makalimutan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga tao niya. Inuulit ko, linawin natin na maigi ang usapan na yan. Walang rason, young people, wala tayong pwedeng makitang rason sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, at sa panahong ito ngayon, na makalimutan natin kung ano na ba yung mga ginawa ng Diyos sa mga tao niya. To give you a reason na ikaw ay patuloy na magpagamit sa Panginoon at ayusin ang buhay Kristiyano mo. You see? Walang rason. Bakit? Tumingin ka lang sa creation, malakikita mo na kung anong ginawa ng Diyos. Tumingin ka pa sa testimony ng Diyos sa ginawa niya sa mga tao niya, going back to the Old and the New Testament times, sa mga Baptist forefathers natin, tingnan mo lang sila ulit. And sabi ko nga sa inyo, hindi ito na itatago sa panahon natin ngayon. Thank God that we have a pastor na inilagay niya at ginagamit niya para patuloy sa ating ipaalala, lalo na sa inyo mga kabataan, patuloy na sariwain sa inyo kung gaano kadakila ang Diyos at gaano kalakas ang Diyos at kung anong meron trabaho ang Diyos. Salamat sa Panginoon at hindi po yan nawawala. Kaya nga sabi ko, walang rason para makalimutan mo, young people, kung ano yung mga ginawa ng Diyos. Now, tuloy po tayo. And not forget the works of God, ano po yung katuloy? But keep His commandments. Alright? Therefore, ito po yan. Wala tayong rason na makalimutan kung ano ang ginawa ng Diyos. Okay? Wala tayong rason para makalimutan kung ano ang ginawa ng Diyos, kung ano na yung mga ginawa ng Diyos before. Therefore, wala rin tayong rason to keep His commandments because we know for a fact, and biblically speaking, that the commandments na meron ang Diyos dito sa kanyang salita na nakasulat ay effective beforehand. Therefore, kung effective po ito sa mga tao niya before, sa panahon natin ngayon, young people, sa panahon ninyo ngayon, effective pa rin to. That's why you still, again, you don't have any reason not to keep the commandments of God. Inuulit ko, there's no reason for you not to keep the commandments of God. Bakit? May testimony. Buti sana kung walang testimony. Buti sana kung walang testimony. Excuse me. Buti sana, young people, kung walang testimony. Kung walang testimony, we can find a reason. You can tell that you have a reason na makalimutan. Ay, kasi, buti sana kung sabi-sabi lang eh. Pero may kapahayagan eh. Kung walang kapahayagan, we can make that excuse. Lalo na kayong mga young people, nakalimutan ko na kasi ano nga ba yung ginawa ng Diyos doon? Ganito, ganyan. You see? May kapahayagan eh. Merong living testimony at merong written testimony. So there's no reason for you young people, listen carefully, there's no reason for you young people na makalimutan mo ang commandment ng Diyos kung gaano ito ka-effective before. You see, kaya nga sa panahon natin yan, sabi ko sa inyo, if you're a member of this church, if you're a member of the Christian Bible Baptist Church Taguig, alam nyo ang sinasabi ko kung paano tayo iniingatan ng Diyos.
kung papaano tayong not only iniingatan ng Diyos, but kung papaano tayong pinuprovide ng Diyos ng mga kinakailangan natin para hindi natin makalimutan yung ginawa niya sa kanyang mga tao at yun yung maging hope natin and yun yung maging kadahilanan para hindi natin makalimutan ang ginagawa niya at yun din ang maging kadahilanan na makip natin yung commandments niya. Lalong-lalo na kayo young people. Tandaan nyo young people. Matutuloy-tuloy tayo. Okay? We still have 30 minutes left. Now listen. Tingnan nyo ha. Young people, listen carefully. Ang gusto ng dyablo, maputol. Yung itong pangyayari na ito yung sinasabi ko sa inyo, gusto ng dyablo, mahinto ito sa mga susunod pang henerasyon. Like for example, halimbawa lang po sa akin, just for the sake of illustration, ako, si Pastor Hill, ako, sila Daniel at saka si Isaac at saka yung magiging anak nila. Si Pastor Hill, sinabi sa akin yung sa verse number 4, hindi niya sa akin tinago yung praises ng Diyos, yung strength, at yung wonderful works na ginawa niya. Now, hindi niya sa akin itinago. Nandito na ako sa pangalawa. Okay? Dito tayo. Pastor Hill, hindi niya sa akin tinago. Now, ang sabi sa verse number 6, for that generation to come might know them. Okay? Ito na ako. Ito sila. Ito na ako. Ito si Pastor Hill. Ito ako. Now, tuloy tayo. Even the children which should be born, yung mga anak ko, ay hindi nila makalimutan yung praise, works, and the strength. Alright? And that's who should arise. Ito yung mag-a-arise to declare them to their children. Now, ang gusto ng dyablo, hindi na umabot dito. In fact, going even beforehand, sa mga nakaraan pang taon, nabuhay pa ang Diyos simula, kahit nung nandito pa ang Panginoon, even going back to the Old Testament, gumagawa na talaga ng paraan ng dyablo na hindi umabot dito sa 4th. Kasi mauulit na naman po ito eh. Babayhahin lang ulit ng magiging anak nila Daniel at saka ni Isaac. Babasahin lang nila ulit na hindi nila dapat itago ito sa kanilang anak. Tapos para magsabi sa kanilang anak at sa magiging anak. So kita nyo, tuloy-tuloy lang. Gusto ng dyablo, maputol ito. Young people, sabihin na natin, ito yung tatay nyo, ito kayo. Alright? Sabihin na natin, ito kayo, nandito kayo sa 3rd. Alright? Sabihin na natin na nandito pa lang kayo sa dalawa na ito. Gusto ng dyablo, putulin na dito sa dalawang to. Bakit? Kasi kung naputol na sa inyo, mula sa magulang ninyo, hindi itinago, sabihin na natin, pastor, magulang natin tayo. Magiging anak nyo. Gusto ng dyablo, dito pa lang maputol na. In fact, dito pa lang sa magulang natin, pinuputol niya na eh. Pero by the grace of God, if our parents are very faithful to give you and remind you the praises, the strength, and the works of God, naririnig niyo yan eh. Actually, we are here on this situation right now na hindi na itatago sa inyo yan. Gusto ng dyablo ngayon putulin dito para mawala dito. You know how very important is this? Ito yung magpapasa pag nawala na kayo. Pag pinutol na to dito, pag sa inyo naputol na, hindi naaabot dito. Pag pinutol na sa inyo, si Miguel, hanggang dito na lang yung sa pangalawa. So, wala nang dalawa. Posible bang mangyari yun? Tuloy natin. Tuloy natin yung pagbabasa natin. I hope you're following, young people. Sabi mo ng Biblia, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Now, this is an illustration. Ilagay na po natin for us to save time. This is already an illustration in verse number 8. Ilustrasyon po ito na sinasabi ng Biblia, para po sa atin. We should take this as hindi lang basta illustration, but heads up. See, na meron, even beforehand ba, meron bang sinasabi ang Biblia that, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation. Okay? A generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Now, balik tayo dito sa tatlo na ito. Sabihin na natin na hindi naging ganyan ang magulang ninyo.
Pero kung ngayon ay hindi nyo ito siseryosohin, ang lahat na napapakinggan nating paalala para sa pag-aayos ng inyong Kristiyanong pamumuhay, you might be able to be in this situation. Maaring pumasok ka later on sa pagpapamilya, pero dahil nga sa hindi ka seryoso sa pag-keep ng commandments ng Diyos, hindi ka seryoso sa pag-alaala at pagpanatili sa isip mo ng strength, praises, and the works of God, maaring maging stubborn and rebellious generation ka. Makabilang ka dyan. A generation that set not their heart aright and whose spirit is not steadfast with God. Kaya nga ngayon pa lang, mga young people, you have to check yourselves how seriously you are taking all the preachings, all the teachings na naihahayag sa pulpit. Bakit? Tandaan nyo, may gustong putulin ang dyablo. Sa panahon natin ngayon, we cannot make an excuse. Young people, listen, you cannot make an excuse. Ay, kasi pandemic ngayon, kaya parang napakahirap tanggapin ang salita ng Diyos. No. The more, actually, this situation helps. Kung matalino lang po ang mga tao, young people, be wise in this. Kung gagamitin lang ng taong isip niya, ito yung panahon na masarap i-apply ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Ito yung panahon na ito. You see that? Pero dahil sa iba nga ang ginagawa ng dyablo, hindi nila naisip yon. But praise God again, kayong young people, hindi ito yung panahon para ikaw young people ay manlamig sa gawain ng Panginoon. Marami ka pa rin pwedeng magawa. Hindi naman nawala yung soul winning. Hindi naman nawala yung discipleship. Ano lang man talaga ang pinaka nawawala. And kung saan yung area na kinukuha ng dyablo, yung ating mga emotion, ay yung pagtitipon-tipon natin dito. But again, going back to what our pastor said, pinalawak tayo ng Diyos. You see, why did God allow this to happen? Meron tayong makikitang positive and negative, sabihin na natin na may isang gustong ituro ang Diyos at meron naman isang gustong palawakin naman ng Diyos ang kanyang gawain. Imagine, meron po tayo ngayong ilang house churches. Nadudoble yung attendance natin before, and we even go worldwide now. Hindi lang tayo napunta dito lang sa area ng Taguig, hindi lang tayo nasa NCR, hindi lang tayo nakulob sa Pilipinas, kumalat pa tayo sa ibang bansa. You see, meron tayo sa UAE, meron tayo sa Kingdom of Saudi Arabia, meron tayo sa Asia, meron tayo sa America. You see that? Akalain niyo po yan. Now, kaya nga young people, walang rason para hindi ka gamitin ng Diyos ngayon. My main point for this afternoon, young people, listen carefully, is that hindi mawala yung willingness mo na gamitin ka ng Panginoon because that will help you mature spiritually kapag ka meron kang ginagawa para sa Panginoon. You see, yun ang gustong putulin ng dyablo because kung wala ka ng idea o wala ka ng idea, alright? Wala ka ng idea sa ginawa ng Diyos noon or kinalimutan mo na yung mga wonderful works ng Diyos. Eh baka sabi ko nga sa inyo, darating ka sa punto, maaring sa panahon na ito, pumasok ka pa sa pagpapamilya at pagpasok mo sa pagpapamilya sa panahon na ito, makabilang ka sa mga fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, whose spirit was not steadfast with God. Maaari bang mangyari sa inyo to? Maaaring mangyari ito. Kung hindi mo siseryosohin niya yun. Di ba nagtatapos yan dyan? Let's move on. Verse number 9. Tinan niyo po The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Turned back in the day of battle. Now, tinan niyo po Alam niyo po, grabe ito nakakalungkot. Yung children of Ephraim, sinabi dito ng Biblia, being armed. Alam niyo po, if we're going to check the word armed, it means being equipped with weapon. Pag sinabing armado ka, ikaw ay equipped, ikaw ay may daladalang mga kagamitan na panlaban. You see? Meron silang kagamitan sabi nga ng Biblia, equipped with weapon, carrying bows. Alam niyo naman siguro yung bows. Alright? Turn back in the day of battle. Now, this is what's sad, young people. Bakit? Tingnan nyo
Nakakalungkot kung armado ka spiritual but you turned your back sa pakikipaglaban sa Diyos. That's what's sad, young people. Nakakalungkot yan. Sabi ko nga po sa inyo, again, I'm just trying to be specific here if you are a member of this church. But again, I believe this is worldwide. At marami pang mga young people na nakakasubaybay from nationwide. Alright? Now, listen, young people. Kung ikaw man ay taga sa ibang simbahan or ikaw man ay sa ating simbahan, young people, tandaan nyo ito. Many times, and most of the times, or almost all the time, we are being equipped by God with spiritual weapon. Pasalamatan natin yun sa Diyos. If you are from our church, alam mo yung sinasabi ko na totoo, alam mo hindi ko sinasabi to parang, kumbaga, para ako nag-aangat ng bangko. Hindi yun ang purpose ko dito para sabing magaling yung simbahan natin. No. You know what I'm saying. You see, kita nyo naman, may programa tayong ganito. Sa buong isang linggo, may programa ang mga area leader nyo para sa inyo. May programa ang pastor natin para sa atin. Meron tayong preachings every services. Now, those things are there to equip you, young people, to equip you spiritually. Because we are in a fight with the devil. We are in the battle with the devil. That's why kailangan sa araw-araw, spiritually equipped ka. Ang nakakalungkot, pag dumating ka sa panahon o sa oras na babanggain ka ng dyablo, tinatalikuran nyo yung laban nyo ng dyablo. Tinatalikuran mo kahit armado ka spiritually. O, para sa mga young people, madali masabi na matapang. Madaling magsabi, lalaki ko, kaya magsuntukan pa tayo eh. O, ang tanong ko ngayon, matapang ka bang harapin ng dyablo? Eh, nakalagay nga lang siya sa ganitong kaliit na gadget eh. Hindi mo na kayang talikuran eh. You see that? Ang inuulit ko, young people, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng young people na nangyayari yan, it doesn't matter kung nandito sa loob o nandiyan kayo sa bahay ninyo, nangyayari yan sa lahat, even sa adult. Pero dahil tayo nag-uusap kayo, young people, again, I love you, I want you to see the truth in this. Tinan nyo ha, eto nga lang ang itsura ng dyablo, hindi nyo na kayang harapin. Tinatalikuran nyo na. You see that? How much more pa kaya sa ibang laban? Spiritually equipped ka, pero hindi mo kayang talikuran. You see? Now, that is just for the sake of illustration. And this is the worst. You are equipped and you turn your back in the day of battle. Verse number 10. They kept not the covenant of God. Ito na, matindi. Mismo yung covenant na ng Diyos, hindi mo na pinanghawakan. Hindi mo na pinanghawakan yung mga covenant ng Diyos sa iyo. Yung mga binitawan ng Diyos na salita sa iyo. You see? Hindi mo na yung pinanghawakan ngayon. And the worst, much worse, is that and refuse to walk in His law. Palala ng palala. Refuse to walk in His law. Pag tumalikod ka na, equip ka, spiritually equipped ka, tumalikod ka sa laban, you refuse to walk in His, you kept not the covenant of God. The worst, pag hindi mo ikinep yung covenant ng Diyos, the worst is you will refuse to walk in His law. Now, check your walk, young people. You check your walk right now. Are you still walking in the light of God's law? You see, hindi ko kaya sagutin yan. It's just between you and God. Lalo pa ngayon na hindi tayo nagkikita. Hindi kayo basta-basta napupunan ni Pastor. O, dyan na naman kayo, nakatambay na naman kayo dyan sa guard post. Sino na naman yung mga kasama niyo ng kwentuhan? O, salip na mga fellowship kayo sa... Wala na kayo makikita na John Hill na nag-iikot na inassign ni Pastor sa Team Focus. Wala na kayong makikita na nag-iikot pagka may fellowship yung area at magsisita sa inyo sa parking lot. Ba't wala ka sa area mo? Wala nang gaganon sa iyo ngayon. You see? Check your walk. Are you still walking in the light of God's law? Ito pa yung verse 11. Sabi ko sa inyo, palala ng palala to. And forgot His works. Akalain nyo, kung babalik tayo doon sa mga binasa nating talata, ang pinaka-purpose kung bakit nire-remind, para hindi nyo makalimutan yung wonderful works ng Diyos. Pero dahil nga sa nangyari ito, that you turned your back in the day of battle, saan ka dadalhin pag tinalikuran mo ang laban mo sa dyablo? Saan ka dadalhin? Dadalhin ka na niya later on
Nakakalimutan mo yung works, verse 11, yung works and His wonders na ipinakita sa iyo ng Diyos. Few minutes left. Now, I'm almost closing din naman. Now, listen, young people. Ilan pa kayang ginawa ng Diyos ang naaalala mo? Ilan pa kayang kadakilaan at kabutihan ng Diyos ang naaalala mo sa mga panahon na ito na ginawa niya para sa iyo? Or most of the time, actually, kaya nagiging redundant sa akin ito or nauulit-ulit kong nasasabi ito. Because one of the reasons is because katotohanan ito, but most of the time kasi talagang beforehand pa, no, hindi pa ako nagsasalita, naririnig ko ito, sinasabi po ito ni Sir Michael pag nagpe-preach siya sa mga young people, even sa full-time staff. Mechanical. You see? Baka dumating ka na sa punto ng buhay mo ngayon, young people, na mas malala na. Baka hindi ka na rin nagbibihis every time na may service. At nasa kwarto ka na lang. Kasi ganun din naman pwede naman ako, nandun sila mama sa sala, ako actually kasi, kaya ako nasasabi yan, kasi may mga pictures ako nakikita, wala namang rason to, alam ko naman na hindi to napapalayo, kahit area leader pa ninyo, tinatanong ko, alam ko naman hindi to lumalayo sa magulang niya, bakit no isang Sunday, kasama siya ng nanay niya, kuya niya, nanonood, ng tatay niya, ba't kaya ngayon, wala to, sa picture na sinend sa GC, may sabihin, ito kasi si mama, send ng picture sa GC, yan na naman. You see? Bakit wala? Nasaan ka? Baka nagpicture, tulog ka pa. Ang problema na send yata yon after ng service na. Late na, after pa ng service sinend, tulog ka pa rin. Now, again, sinasabi ko lang young people, ano pa sa mga kadakilaan ng Diyos na ginawa niya sa buhay mo na naaalala mo ngayon? You see? You check that, young people. Bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa para sa bagay na yan. Bigyan ko kayo ng isang bagay na pwede niyong pag-isipan at muling sariwain sa isip niyo. Ilang beses ka nagkamali sa Diyos at nagkulang sa Diyos, na pinatawad ka ng Diyos, tinanggap niya kung sino ka, at pinipilit kang ayusin ng Diyos. Wonderful works yan. Considered as wonderful works yan. Alam mong maghiwalay ng magulang mo, pero pinag-ayos ng Diyos. Kaya buo kayo ngayon, pero ikaw relax ka ngayon sa Christianity mo, young people. Naaalala mo pa ba ang mga ginagawa ng Diyos na kadakilaan sa buhay mo? Anong kadakilaan ng Diyos hanggang ngayon, ang natatandaan mo pa? Because that alone will help you na magbangon sa iyo sa iyong tinutulugan o maggising sa iyong spiritual na pagkatulog. Para muli kang buhayin at muli mong maging masigla ka sa Kristiyano mong pamumuhay bilang isang young people at muling makagamit-gamit na young people sa gawain ng Panginoon. Yung palang sapat na. Yung palang sapat na para ikaw ay bumangon sa kinatutulugan mo ngayon o kinahihigaan mo ngayon para muli kang magpagamit sa Diyos. Again, inuulit ko, young people, inuulit ko. Huwag nawa na hayaan mo o paintulutan mo ang sarili mo na ikaw ay darating sa sitwasyon. Nakakarinig ka na ng ganito, nagsasalita pa si pastor every services, meron tayo Sunday school pag Sunday, may preaching sa umaga, sa Sunday school, preaching sa umaga, may preaching pa sa gabi, then kinalunisan, at Tuesday, Lunes, may whole through week hanggang Sabado, ang leader nyo is always in touch with you. Tapos, hindi lang yun, pagdating pa ng Tuesday, magsisimula na ang Baptist lunch, pangkalusugan, impormasyong pangkalusugan, the Baptist lunch, and then tuloy-tuloy na yon hanggang Friday ulit. Tapos, ngayon pa, young people, kayong mga nasa preparation, magsisimula na rin. Kami rin nasa team focus, magsisimula kami by second week of September. Now, akalain nyo, lahat yan may programa para sa inyo. I'm only saying, young people, you are already spiritually equipped. Yung sinabi dito sa verse number 9, you are armed. You are carrying your sword. You see? You're carrying the sword. Meron ka ng panlaban. Pero pag dumating ka sa punto na tumalikod ka sa laban nyo ng dyablo, etong mangyayari sa iyo, mga kasunod-sunod na nababasa natin dito. The only question is, gusto mo ba mangyayari sa iyo? Will you allow that to happen in your life? Are you going to allow Satan to own you? Di ba? Mga naglalaro, sabi ko sa inyo, owning.
Ah, gusto mo bang mangyari sa iyo na talagang kung tignan mo, bibilangin mo 'tong mangyayari sa iyo. If you turn your back in the day of battle, you will not keep the covenant of God, you will refuse to walk in His law, you will forget His works, and wonders na ipinakita sa iyo ng Diyos. Yan yung kakalimutan mo yan. 4 yan. Gamitin ko yung mga terminolohiya nyo. Quadruple kill. Quadruple kill ka ngayon. Kung sa mga nilalaro-laro nyo sa cellphone ninyo, ayaw nyong matalo, bakit sa Diablo gusto nyo magpatalo? Young people, gising tayo. Young people, gising tayo. Again, we love you, God loves you. Lagi ko ito sasabihin, lagi ko ipapaalala sa inyo, every time na magsasalita ako sa inyo, gusto ko sabihin sa inyo, hindi kayo laruan, ginawa kayong tao ng Diyos, huwag niyong paglaruan ng sarili niyo, hindi kayo pinaglalaruan ng Diyos. Pangalawa, mahal kayo ng Diyos. He gave His life for us. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Pinlanuhan ng Diyos ang buhay mo. Makipag-cooperate ka sa Diyos. Makitrabaho ka sa Diyos na maisakatuparan yung plano niya sa iyo. And the next, may simbahan ka, maging aktibo ka. Wala tayong reason para makalimutan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Wala tayong reason para makalimutan ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Bakit? May palaging nagpapaalala sa atin. The only thing that we need to do, the only thing that you need to do not forget it. You see, you're already armed. Fight the battle. You see, lumaban ka. You fight, young people. Walang, hindi itong pandemic na to, this is not the situation to stop. This is not a situation or this is not even a problem for you to stop fighting the devil. You're already spiritually equipped. Keep fighting, young people. Keep fighting. And as you fight, be faithful. Stay faithful unto death. Sabi nga ng pastor natin, be faithful unto death. See? Sabi nga ni Apostle Paul, darating man tayo sa punto na kukunin tayo ng Diyos, magkikita na tayo ulit, at magsasama-sama na tayo ng Panginoon, at least we can say, I have fought a good fight. You have finished your course. You have kept the faith. Again, do not be like the children of Ephraim, young people. Stay active. Lagi ko ito sinasabi, stay fit and healthy. Ako naman, spiritually speaking, parehas pa rin yun. In the spiritual aspect, gusto ko pa rin sabihin sa inyo, ito, young people, na stay fit and healthy spiritually. Because you're always spiritually equipped. You have been always spiritually equipped by God. Then, fight the battle. Alright? So again, I hope, young people, yan ang hinain ko sa inyo para sa tanghalian natin ngayon sa The Baptist Lunch. And I believe that God did allow this to, hinayaan ng Diyos na ito po ay matanggap ninyo ngayon tanghali, young people, as the assigned youth leader para sa inyo lahat, young people. Again, including you, Team Prep, as a preacher of this church, as an area leader, I'm telling you this because I love you. And again, magsama-sama tayo na maglingkod sa Panginoon. Young people, huwag kayong mag-alala. Ako, kilala nyo ako. Sabi ko nga sa inyo, marami sa inyo nakakilala sa akin. When it's time to play, let's play the sport. Let's play the game. When it's time to, but pagdating na, when it's time to live your Christian life, ibang usapan na yun. You take it seriously. Do not play it because it's not a game anymore. Tandaan nyo yan, young people. Alright? So I hope, again, pinagpala tayo ng Panginoon. Yan po yung hinain ko sa inyo sa tanghaling ito. Let me pray first, then after this ay tatapusin natin yung ating programa. Let me pray first. Heavenly Father, thank you, O God, for this message that you have given to us. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po kaming pinangungunahan sa programa pong ito. Thank you, O God, sa hinain niyo po na tanghalian, spiritual lunch for the young people this afternoon. All the glory belongs to you, O God. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Again, young people, I hope you're blessed and we still have few minutes left that we will give this time. Ito na yung panahon na kung saan muli nating ibibigay ang ating pugay, our snappiest salute, or ang ating, at least somehow, the salute that we can give to our frontliners. Again, para po sa ating lahat, I'm talking now to everyone that we continue to, let's cooperate with our government. Again, nasa Biblia yan, nakasulat yan. We have to submit to them na nagro-rule over us. All right? Now, again, inuulit ko po,
Makipag-cooperate tayo sa ating government. Let's continue to keep ourselves healthy, safe, and let's follow the instructions, the guidelines na meron po tayo mula sa ating gobyerno. Alright? Kasi may mga frontliners tayo na members. Sabi nga ni Pastor, meron tayo to encourage the frontliners who are members of our church. You see, ipakita natin sila na ipag-cooperate tayo sa kanila. And from that way, we will be a blessing to our country as well. All right? So here is our snappy salute or our gratitude for our frontliners. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die, men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lights are open and he wants you to come in. He just needs a few good men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die, men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men full of compassion, who laugh and love and cry, men who face eternity and aren't afraid to die, men who fight Alright, for at ngayon po ay muli tayo nagpapasalamat para sa ating mga frontliners. And again, keep tuning in on our programs, on the church programs. Stay healthy, stay fit and healthy spiritually and physically. And let's continue to be a blessing. Alright, let's keep going, brethren. Thank you for tuning in. And this is now the Baptist Lunch signing off. We love you. God bless you all. men.